Yan. Good evening everyone. Yan, may ganun pa no. So, right now, no, mag-start na tayo sa ating Zoom meeting everyday. Actually, everyday na natin itong gagawin Zoom meeting sa about kay Luma Protocol. Pwede kayong mag-invite ng mga pares nyo na gustong magkaroon ng extra income, no, ng passive income dito kay Luma Protocol. Sa Luma Protocol, mga partners, nag-start siya noong October 20, no? Last month lang, no? Kaka 1 month na lang din kahapon, no? And then, during sa 1 month niya, sobrang dami ring office na na-establish, no? And then, ayan, 1 month na tayo gahapon. At yung Luma protocol natin, wait, yan, isa siyang hash rate and DeFi 3.0. So, mamaya, maunawa natin itong about yung hash rate na to at itong DeFi 3.0. Okay? So, uh, ano nga ba yung hash rate? What is hash rate? Kasi alam natin medyo bago lang tayo sa panibagong term na hash rate. Lalo pat kung medyo bago lang tayo sa cryptocurrency, medyo bago tong word na hash rate na to. Okay? Pero actually yung hash rate na to, pwede mo sabihin na mining or miners. So parang iniba lang nila, ginawa lang nilang hash rate para specific lang. Okay? So right now, ano ibig sabihin ng hash rate? Yung hash rate, ito yung sabi rito, is the total computing power used to process transactions and secure a blockchain network, especially in cryptocurrency mining. So yung hash rate siya yung parang nagsisecure na tuloy-tuloy yung pagtakbo ng isang blockchain network. So yung ibig sabihin ng hash, sabi rito, a mathematical puzzle that miners need to solve. So ibig sabihin, sa loob ng blockchain, meron niyang mga problem na kailangang masolve ng mga miner. So mamaya pag-uusapan natin yan. At yung hash rate, ito yung kung gaano kabilis yung pag-solve ng mathematical problem sa loob ng blockchain. Okay? So sabi rito, the higher the hash rate, the more powerful the network, which is true. Okay? And miners, no, with higher hash rate can solve more puzzles, giving them higher chances to earn rewards. So, yung hash rate nito, no, very important talaga, mas malaki o mas madami kang hash rate na pinapurchase para mas malaki ang pwede nilang masolve sa loob ng blockchain. At pag mas marami silang nasolve na mathematical na problem doon or data or information sa loob ng blockchain, mas marami ka natanggap na reward. Or ito yung natanggap nating token or token or cryptocurrency. Ibig sabihin, nami-mint siya sa loob ng blockchain at yung mint na yon, ito yung token na nare-receive natin. Okay? So, pag hindi kayo masyado naintindihan yung aking mga partner na kung masyado kayo nabibisa sa sinasabi ko or hindi nyo masyado naintindihan, open nyo lang yung mic nyo para at least may explain ko lang mas madali. Ayan. So, ayan. Pero pag-uusapan natin tong mga hash rate na to. So, dito, no, kay Luma Protocol, I mean, para tayo makapag-participate, no, sa hash rate or sa pagmamine ng Luma sa loob ng blockchain, kailangan natin ng POP, no? Yung POP, no, pwede tayo makapag-purchase niyan sa Nivex, no? Doon lang tayo makapag-purchase ng token na to sa Nivex. So, once na may POP na tayo, pwede na tayo makapag-participate doon sa hash rate or sa mining sa loob ng blockchain ni PopChain para tayong magkaroon ng luma. So, paano to? So, kailangan mo lang bumili ng POP at ipasok or bumili ka ng hash rate. At yung hash rate mo, no, mag-i-start na yan mag-mine sa loob ng blockchain. So, yung nasa loob ng blockchain, yung mga nagmamine dyan, sila yung mga tinatawag na miners. Okay? So, pag mas marami kang miners, okay, dapat, kung gusto mo dumami yung miners mo, dapat yung hash rate mo mas malaki o mas madami kang biniling hash rate. So, pag mas marami kang hash rate, ibig sabihin mas maraming miner ang mag-confirm ng transaction sa loob ng blockchain. So, ano ba yung mga, ano ba yung mga ah ano ba yung mga data na kailangan isolve no ng mga miner sa loob ng blockchain. So sa loob ng blockchain kasi lahat ng nagtransaction, lahat ng gumagamit ng blockchain, meron yung may mga transaction sila na doon na ginagawa sa loob ng blockchain. So nagkakaroon siya ng mga parang confirmation, no? At once na na-confirm yan, matanggap na ng
isang gumagamit ng blockchain. So, para ma-confirm yon, kailangan ng miners. Yung miners, sila yung mga nagko-confirm ng mga transactions, ng mga data, no? Yung mga fee na ginagamit nyo or mga information at iba pang klaseng transaction sa loob ng blockchain. At once na na-solve nila yon, once na na-confirm nila na tama ang sinosolve nilang problem doon, ikaw ay makakatanggap na ng Luma token as reward. Okay, kaya napaka-importante ng hash rate. Dahil pag marami ka talagang hash rate na binili or na pinurchase, dumadami yung miners mo na magpa-participate, no, doon sa sa solve ng mga problem or ng mga transaction sa loob ng blockchain. So pag mas marami ka kasing miners or mas malaki yung hash rate mo, mas malaki talaga yung potential na mas marami kang makukuhang luma sa loob ng blockchain. Kung mapapansin nyo, no, pag nag-transact kayo, no, for example, nag-send ka ng token from your wallet to other network, di ba? Or to other user or to other wallet, automatic meron tinatawag na parang confirmation, no? Di ba? Mayroon 10 confirmation, 25 confirmation, meron 8 confirmation, or meron 4 confirmation, depende sa network. Yung confirmation na yon, ayun yung sinusolve ng mga miners, no? Once na na-solve na nila yung confirmation na yon, once na na-confirm na nila yon, di ba? Yung nag-send ng pera papunta ibang wallet, na-receive na nila yung pera nila. At yung reward, no, ng mga yung reward ng mga nagko-confirm doon ng mga confirmation sa loob ng blockchain, sila yung binibigyan ng mga token. So sa atin, yung binibigay sa atin is Luma. Again, depende yan kung ano yung ating minamine. Yung iba, no, nagmamine sila ng BNB, ng Bitcoin, depende, no, sa nakukuha nila at depende sa token na kanilang iminamine. So right now, nakapokus tayo, no, sa blockchain natin, which is yung binibigay sa atin, lahat ng confirmation sa blockchain natin is Luma. Okay? So yun yung Luma yung na-receive natin sa ating mga wallet. Okay? So, clear po ba kayo? Pag hindi po masyado clear, ano nyo lang po sa akin na open nyo lang yung mic nyo. So, ganun ka-importante yung blockchain. Pag sa mo kasing blockchain, isa siyang chain of block. No? Ibig sabihin, sa loob ng blockchain, nagkakaroon ng block by block. Every time meron na confirm, no, na transaction doon, meron solve ng mga problem sa loob ng blockchain, nadilipat yan sa isang block. Okay, napupunta yan sa mga block. Ibig sabihin na confirm na. Kaya nga pag i-check mo yung receipt mo, no, or yung sinend mo na pera, at kung i-check mo, ma-check mo siya sa loob ng blockchain. Ibig sabihin, meron kang receipt sa loob ng blockchain na sure mong na process na yung transaction na hindi ka na maloloko na ng kausap mo na masabihin nila hindi nila na-receive. Pero dahil sa blockchain, dahil na-confirm nila yung transaction na yun at na-send mo yung pera nila, pwede mong ma-check sa loob ng blockchain yung transaction mo or yun yung magiging receipt mo na nasolve na ng mga miners yung transaction na ginawa mo kaya nga na-confirm nila at na-send sa kanya yung pera. So ganun ka-importante yung mga yung ganun ka-importante yung blockchain at yung miners sa loob, no, ng blockchain. Sila kasi yung mga nag-confirm sa lahat ng data, sa lahat ng information, sa lahat ng transaction under sa blockchain. Okay? So ganun ka-importante yung hash rate, ganun importante yung hash rate sa loob ng blockchain. Kaya again, kung mas marami ka talagang hash rate na binili or na purchase, mas maraming miners ang magsosolve ng mathematical problem or ng information or mga transaction sa loob ng blockchain at once na confirm nila yon, bibigyan tayo ng reward or ng token as Luma token na yung na-receive natin. Kaya kami kita nyo sa wallet nyo, tayo bilang miner, di ba? Sa inyong Luma protocol, nakita nyo na dumadami po unti-unti yung ating Luma doon, no? Bawat minuto, unti-unti siyang dumadami. Pero kung mas mabilis o mas madami kang hash rate na pinurchase, makita mo sobrang bilis din, no, ng mga pagdami ng Luma token mo sa inyong mga account. Kasi nga mas malaki or mas powerful yung hash rate ng mas marami kaysa sa mas konti. So, ganun yung labanan, no? Pag mas marami ka talaga, o mas malaking hash rate mo, or marami kang miner, mas malaki ang potential na pwede mo ma-mine na token at ma-hold at makuha ang token as reward sa loob ng blockchain. Okay? So right now, yung ating Luma token,
Ito ay ano to, nasa ano to, nasa isang ah, isang trading platform na pwede mo ma-check yung current value ni Luma. So right now, ito nang ginawa ko tong picture na to o presentation na to. Kagapon ko lang din ginawa ito. Nasa 0.71, 0.7118 USDT per luma. But right now, nasa 0.74 or 0.75. Ibig sabihin, tumaas na yung value ni luma. So, ibig sabihin, no, merong pagtaas ng value ni luma. So, mamaya malaman natin kung bakit siya tumataas, no? Kung bakit pataas ang pataas yung luma natin, no? At kung bakit very important na mag-hold tayo ng luma, no? Na mas maganda pag mas marami. Okay? So, may pag-usapan natin yan. Yan. Paano nga ba makapag-start, no, kay Luma protocol sa pagmamine? Okay? Una, no, para makapag-mine, no, ng Luma, meron tayong minimum at least 105 dollars worth of POP token. Bakit 105? $100 lang naman. So sinobra na natin 'yan, no, ng POP para yung may iwan na $5 worth of POP token is magamit nyo as mga transaction fee. So, banlit lang naman ang transaction fee actually at hindi nyo maubos yan, no? So, banlit lang. So, kaya may sobra siya na $5 worth of POP token para sa mga minimal transaction fee na gagawin natin doon. Okay, sabi ko, minimum is $100 o $105 worth of POP token. Equivalent siya ng 103 TH or Tera Tera hash rate, no? Hash power. Ganun siya ang equivalent niya. So, di sabi rito, the higher hash power, the stronger your mining power. More power, higher chance to earn crypto reward. Yan yung numa natin. Okay? So, yung hash rate mining income natin, nag-range lang yan siya mga partner, no? Ng 0.5 up to 0.8 per day lang. Okay? Hindi na siya lalaki doon. Okay? Pero makita nyo, minsan more than 1%. Bakit? Kasi nga, tumataas yung value ng ating token sa market. Kaya mapapansin mo, uy, akala ko ba 0.5 or minsan 0.8 lang? Bakit umabot siya ng more than 1%? Dahil tumaas yung value ni token sa market. Ganun lang po yung pinaka-explanation niya. Okay? So yung capital dito, no, yung capital na pwede mong ipasok at pwede mong kitain is pwedeng mag times 3 at mag times 4. So yung capital natin dito, no, pag yung capital mo is $100 hanggang $9,900, automatic hanggang times 3 lang ang pwede mong kitain na luma. Pag $10,000, ibig sabihin one time mong pinasok yung 10,000, yung total income niya is times 4. So, ibig sabihin 40,000. Okay? So, ganun siya. So, yung passive income niya, parang ganito lang po siya. Okay? For example, nagpasok ko ng $1,000, nag-earn siya ngayon ng 0.8, automatic meron kang $8 sa araw na to. Itong $8 na to, no, ginagamit lang natin siya bilang ano, no, na bilang reference lang para mas mabilis nating maunawa kung magkano yung kinita natin. Pero yung 8%, yung $8 na to, worth of luma yan, no? May katumbas na luma yan, hindi taga siya dollars. Worth of luma yan. Pero yun yung equivalent niya. Kaya makita nyo, yung luma nyo pag tumaas, tumataas din yung equivalent niya as sa dollars. Okay? So, may bigyan po kayo ng sample computation niya. For example, no, nag-start ka ng capital ng $1,000 or mag-start ka ng capital na $10,000. Excuse me. So, pag-usapan muna natin yung $1,000. Yung capital mo, no, nagpasok mo kay Luma Protocol ng $1,000. Pag nag-times 3 yan, equivalent yan ng $3,000. Okay? Ito po siya. At end of mining na po yan. Hihinto na po, no, yung pagmamine ng account nyo ng Luma sa loob ng blockchain. Kasi tapos na, no, na-hit niya na yung times 3 ng capital mo. Naging 3,000 na siya. At sabihin na natin, yung $3,000, equivalent siya ng 4,000 luma. Okay? So, clear po kayo dyan, ha? Yung 4,000 luma na na-mine nyo sa loob ng inyong account is equivalent siya ng $3,000. So, times 3 na siya. Ganon din yung capital mo na $10,000.
dahil 10,000 yung pinasok mo times 4 siya, may $40,000 ka. Pag na-hit na yung $40,000, end of mining na hindi na siya magmamine. Pero yung na-collect mo or yung na-mine mong luma is umabot ng 50,000 luma. Okay? So yung 50,000 luma, equivalent siya ng $40,000. Again, no? Once na hit na yan, nasa sa'yo na kung i-withdraw mo or i-hold mo or kukunin mo yung capital mo, tapos ipapasok mo ulit sa mining para mag-earn ka ulit ng another luma. Pwedeng mga ganon. So maraming discard dyan. Okay? So right now, sasabihin natin, nag-hold ka lang. What if, no, yung luma is naging $1 per luma, yung isang piraso. So, dahil yung 1,000 mo, $1,000 mo, is nakapag-mine ng 4,000 luma, meron ka ng $4,000. Hindi lang siya nag-times 3, no? Nag-times 4 pa. Kasi naging $4,000 na. Dahil yung capital mo dito naman sa 10,000 is 50,000 luma yung nakuha mo, naging $50,000 na. Kasi naka-base na tayo sa luma, no? Nakuha mo sa capital mo is 4,000 dito sa 10,000 capital mo, total of 50,000 luma, naging $1, meron kang 4,000, at yung 10,000 ka, meron kang 50,000. Okay, clear po. What if naging $2 yung luma, no? Sakto, no? Sa mga hindi pa po nakapag-participate doon sa ating sa X kay Luma Protocol, meron tayong ano doon, promotion, no? Mag-guess ka lang ng number kung magkano yung maging value ni Luma sa buwan. At kung nahulaan mo, meron kang $5,000. So let's say, no, naging $2 siya. Yung capital mo na $1,000, dahil ikaw ay nakapag-mine ng 4,000 Luma at naging $2 per Luma, meron ka ng 8,000. Imagine mo, nag-times 8 na yung pera mo. Kaya lumaki yung pera natin dahil sa luma, hindi dahil sa ano ha, dahil hindi to ay dahil sa luma, dahil yung luma tumataas yung value, okay? So, dito naman kung 10,000 ka, no, at yung pera mo or I mean yung luma mo is sumabot ng 50,000 luma, yung naipon mo, naging $2, yung per luma, meron kang $100,000. Equivalent po yan ng $100,000. Okay? So what if tumaas pa yung luma? Yung luma naging $5 per luma. So yung 1,000 mo naging $20,000 na. Imagine ganong kabilis dahil yung luma tumataas yung value niya. At yung 50,000 na naipon mong luma, naging 250,000 na. So what if, no? Next year, umabot ng $10 per luma ng isang token. At meron kang na-hold, no? Yun na 4,000 luma. So meron kang $40,000. At dito naman, no, kung meron kang $50,000, meron kang $500,000 na pwedeng kitain. Possible ba? Yes, very possible. Sobrang posible mangyari ito dahil yung luma natin is limited lang yung token at meron tayong burning mechanism at hindi tayo pwede ritong mag-send ng luma sa ibang talagang gagawin mo lang sa luma mo. Magmamine ka or i-sell mo lang at ibabuyback naman siya. Kaya pataas ang pataas yung value ni luma. So may mga ibang token din ng mga protocol, no? Tulad ng Jucoin, tama ba? Jucoin na protocol din from 0.1, wala pang 1 year yun from $0.1, nag-start sila sa ganong value. And right now, nasa $20 na. Same lang din yan kay Luma Protocol, which is si Luma Protocol, mas maganda pa yung kanyang system kaysa kay Jucoin, no? Na tumaas o at umabot ng $20 per token in less than 1 year. So, posible siya mangyari. Dahil right now, mas malapit na tayo mag $1, no? Yung isang luma. So, kung may hit natin yung $2, $5 or $10, nakadepende na lang yan sa magiging income mo kung gaano kadami yung luma, no? Na mine mo, no? Sa account mo. And again, pag umabot ng $2 yan, benta mo na agad. Pwede mong ibenta yan, no? Tapos mag-mine ka ulit, okay? Or pwede ka naman ibenta mong iba, si hold mo pang long term yung luma mo hanggang ma-hit yung pinaka-goal mo, okay? Kung magkano mo siya ibebenta.
Yan siya. So ito yung potential ng luma natin sa market at ito yung potential na pwede natin kitain. Yung pinag-uusapan natin dito is ano lang to, passive income lang na pwedeng mangyari sa isang token natin, na pwedeng mangyari kay luma na tumaas talaga yung value. And right now, malapit na tayo mag $1 per luma. Okay? So ito yung ano, so ito yung sample na computation na pwedeng mangyari sa ating luma kung magkano yung magiging possible, magiging value niya sa market sa mga susunod na araw. Okay? So, para actually, mas dadami, mas mabilis na dadami yung luma natin, no? I mean, mas mabilis na tataas yung luma natin pag mas marami nagmamine, mas marami kasing nababurn ng mga token. Okay? So, right, tingin ko, mga susunod next year, tingin ko abot yan ng mga $3, $4, or $5 yung ating luma. Okay? So, siguro this year baka possible is mahit natin yung $2 per luma. Okay, yun siya. Next. Okay. Okay. So, next naman, yung pag-usapan naman natin ito, pag-usapan natin is yung team affiliates or team income. Dito kay Luma Protocol, okay, para ma-activate no, yung income mo sa team income, kailangan dito ng at least dalawang direct referral. Yan. Para magkaroon ka ng weak leg and strong leg kasi yung weak leg and strong leg mo magpo-produce yan ng hash rate na pwedeng may dagdag sa'yo at kaya madadagdagan yung kita mo everyday ng luma. Okay? So, kung isa lang yung direct mo dito, wala po kayong kikitain, okay? Sa team income, okay? So dapat talaga requirement dito is dalawa para yung hash rate ng strong leg at yung hash rate ng weak leg is i-compute kasi nila yan yung hash rate doon sa weak leg mo at pag ma-compute nila yan, automatic papasok yan every day, no? Or I mean, tama, every day, every 12 midnight, papasok na yan, yung kinita ng team mo sa hash rate nila. Meron kang percent na makukuha doon. And don't expect na sobrang laki kasi nakadepende yan sa hash rate ng, ng weak and strong leg mo. Okay? So, ganun lang. Kailangan mo ng two active miners para madagdagan yung hash power earnings mo at madagdagan yung kita mo everyday ng luma. So, makakatulong ito para mapabilis yung pag-iipon mo ng luma. Okay? So, ganun lang siya. Okay? So, ganun lang yung ang team income actually. So, sobrang dali lang. No? So, wala dyan yung hype or anything, no? Para mapa-join lang sila. Wala dyan, no? Walang hyping dyan. So, napakasimple lang. Weak leg and strong leg, no? Both of them, no? Mayroong mga hash power. At i-compute yung hash power sa weak leg mo. At yung weak leg mo na yon, no? Doon magagaling yung maging income mo everyday. Okay? Sa team income. Okay? So next is, meron tayong tinatawag na reward system no, kay Luma Protocol. Actually, ito na yung pinaka-last ito na yung pinaka-last na ways to earn nila. No? So meron lang tayong parang dalawa lang no, na active income no, para mapabilis yung pagdami ng luma natin. So yung rank nila, nag-start yan sa B1 to B10. Ito siya. So, meron tayong level from B1 hanggang B10 na level. At meron yung tinatawag na community performance na pag B1, $20,000. Okay, yung dollars ito na reference lang yan para mas mabilis natin maunawaan, okay? Yung B2 is $50,000. B3, dapat $100,000. B4, 200. B5, $400,000. B6, 800,000. B7, $2 million. B8, $4 million. B9, $8 million. And B10 is $16 million. Okay? So, paano ba maging B1? Kailangan nyo lang ba ng sales sa $20,000? Hindi. Yung $20,000 na yan, yung community performance yan, is nakabase po yan sa weak leg nyo or weak side mo. Okay? For example, ganito. Yung strong leg mo, ibig sabihin, meron kang isa, yung direct referral mo na isa, nagkaroon siya ng total sales na 22,000. Okay? At yung isang direct mo, no, si direct B mo, siya yung weak leg mo,
at nagkaroon siya ng total sales na $16,000. So dito ba dapat B1 ka na kasi yung strong leg mo is 22,000 eh. Eh yung community performance sabi rito 20,000 lang. Hindi pa po kayo B1 dyan. Dahil yung kinakount dyan sa community performance is kinakount po yan doon sa weak leg nyo. Ibig sabihin 16,000 pa lang yung weak leg mo. So kailangan mo pa ng 4,000. So once na na-hit yan or pag-sell siya or umabot ng 20,000, ikaw ay B1 na. Okay? Again, yung weak leg mo at yung strong leg mo, possible yan na magpalit kasi pwedeng sa susunod na araw. Okay? Yung weak leg mo, no, makapag-sell siya ng mas malaki, pwede na siya mag-strong leg. No? At yung weak leg mo na, yung strong leg mo, pwede yung maging weak leg. No? Ano yan, kung sino ang mas nauna, ganun lang naman yan eh. Kung right now, yung team A mo, mataas yung, let's say, nasa 10,000, let's say, nasa $40,000 yung total sales nila, at yung isang team mo is nasa 20,000. Kung bukas, kinabukasan, nag-sale sila ng more than 50,000, siya na yung ang strong leg mo. At yung strong leg mo na may 40,000, siya na yung weak leg mo. Dito, sample ko lang sa inyo is dalawang direct. Hindi. Ikat ilang direct, it's okay lang. Mas marami kayong direct, mas maganda. At yun, pag marami kang direct, let's say, no, sabihin natin, merong apat na direct. At yung isang direct mo, let's sabihin natin, yung isang direct mo, meron siyang $22,000 sa team niya. At yung buong tatlong pang direct, nag-total siya ng 20,000. Equivalent sila ng weak leg mo. Okay? Clear po kayo dun Yung buong team mo, lahat ng kahit na iba't ibang direct mo dyan, sa lahat ng direct mo, pag sila ay tinotal at mababa pa rin yung kanilang performance, sila ang tinatawag na weak leg mo. Ito total lang naman yung volume nila. Okay, ganun lang po siya. Pero kung tumaas na yon, kung sino yung natira doon, sila yung naman yung ito total para maging weak leg mo. First, ano lang yan. Sana po nag-gets niyo po yung explanation. Pero ganun lang po, no? Yung community performance. Pag nag-focus na kayo sa dalawa lang po yan, no? Strong leg and weak leg, mas mataas yung isang team sales volume, siya yung strong leg mo. Pag mababa yung isang team mo, siya yung weak leg mo. Pag tumaas yung sales ng weak leg mo, siya na magiging strong leg at yung strong leg mo, magiging weak leg lang. Palitan lang yan. Parang nag-unahan lang yung dalawang team mo. Ganun lang po yan siya. So, same lang po yan sa B2, B3, B4, hanggang B10. Yung nakikita nyo pong number dito is ito po yung mga weak leg. Dapat umabot yung weak leg mo sa mga performance na to. Once na mahit mo yung weak leg ng performance na naging B1 ka, B2, B3, B4, B5, hanggang B10, meron po yung, syempre may mga reward po yan. Okay? So, paano ba yan? No? So, dito, yung binibigay sa atin ito is Luma token. No? Yung pinapakita ko lang po sa inyo, for reference lang is dollars para mas madali nating maunawaan. Pero yung binibigay sa atin is Luma protocol. Okay? So, dito, pag B1 ka, meron kang matanggap approximately, okay? Approximately $70 per day sa buong team mo na yan, sa weak side mo yan. $70 worth of luma. Mas okay ba na luma yung makuha? Yes, mas okay yung luma kaysa makakuha ka ng stablecoin dahil yung luma natin, tumataas yung value. Tulad ng sinil ko kanina, kung mas tumaas yung luma, mas pabor sa atin. Kaya nga, nag-iipon tayo ng maraming hash rate, nag-iipon tayo ng team para marami tayong makuwang luma. Para tumaas yung luma, maganda ang magiging reward natin or maganda yung magiging kita natin. Pag B1 ka, again, is $70 per day worth of luma po yan. B2 is $150. Approximate na lang po ito. Ah, almost, ano yan, $150 worth of Luma. B3 ka, meron kang $300. Okay, ito yung madadagdag sa yung kita every day. Pag B4 ka na, no, meron kang community performance na 200,000. Ikaw ay makakatanggap ng 600,000 every day worth of Luma. Kung tumaas yung luma, hindi lang 600 yung matanggap mo. Pwede umabot yan ng 700, 800 dahil tumataas yung value ng token natin. Pag B5 ka naman, meron kang 400,000 community performance na weak side mo.
At makatanggap ka ng 1,200 every day. Kung i-times mo sa 58 yan, napakalaki po yan. Every day po yan. Bukod pa po ito sa kinikita nyo sa passive income nyo po ha. At doon sa team income nyo. Iba pa po yun. At sa B6, meron kang 800,000, meron kang approximately $2,400 every day worth of Luma. Okay? B7, 5,000 dollars per day. B8, 10,000, B9, 20,000, at B10, $50,000 per day worth of Luma. Okay? So again, mas maganda kung Luma yung matanggap dahil mas malaki yung potential na mas tumaas pa at mas malaki yung kitain natin. So ito yung ito yung reward na makuha natin or makuha mo once na ikaw ay nag-level up, maging B1, B2, or hanggang B10. Ito yung pwede mong kitain na extra income bilang naka-achieve o nakakuha ng rank sa Luma Protocol. Okay? Actually, ito lang yung ito lang yung buong presentation, ito lang yung buong kitaan ng ating Luma Protocol. And and right now, no, hindi ko nalagay dito hindi ko nalagay dito yung mga challenge ng ating company, no. Isend ko na, meron naman, may mga sinend naman ako sa GC na mga challenges, no. Pwede kang magkaroon ng iPhone, magkaroon ng car, or ng apartment sa Dubai, fully paid po yan, ha. Or ng mga travel and tour, or pwede nyo naman yan i-convert to USD kung ayaw nyong ng mga ganon. Or pwede mo naman bilhin yan dito sa Pilipinas, no? Pwedeng ganon. Pwede mo i-convert yung mga price mo to USDT. At yung isi-send sa'yo is USDT papuntang wallet account mo. Ayan. So ito yung mga niyan. Yun yung mga prices natin. Actually, alam niyo naman yung mga prices dahil sinesend ko naman sa group chat naman natin yan. So right now, syempre background check natin. So background check natin, yung si Simon B. Harvey, no? Siya yung nasa crypto since 2016 at siya yung co-founder and CEO ng Nivex and Luma Protocol. Okay? So, sino ba si Nivex? Si Nivex po is isang crypto trading platform na meron ding Web3 wallet na merong 1.5 to 2 billion dollars trading volume within 24 hours. Ganun po kalaki yun. Okay? Ganun kalaki yung umikot na pera po doon sa ating Nivex. At meron siyang spot and future trades at marami pang iba na pwede nyo i-check doon. At isa sa pinaka-highlight nila yung AI na copy trade and many more. Ito yung isa sa pinopromote nila, yung copy trading ng ating Nivex. Okay? So, meron din tayong PubChain, sarili natin blockchain, si PubChain. At yung under ni PubChain blockchain natin is si BTB at PubGame, coming soon na yon. At kahit yung ating Luma protocol is under tayo kay PubChain. Kaya gumagamit tayo ng Pub for transaction fee. Okay? So, si Luma protocol, mga partner, meron siya 210 million total supply. At pag check niyo yan sa inyong PubChain scan, right now is less than 200 million na po siya. Okay? Ibig sabihin, kumonti yung total supply niya sa market dahil meron tayong burning mechanism na everyday, na every time na meron tayong nababurn na 0.5% every time is sa kinikita natin. Okay? So, naluma ha. Kunyari, lumita ka na luma, meron po yung 0.5% na nababurn. Kaya nga, ang bilis ng burning mechanism nila. Kaya nga, from 210, right now is more, na siya, mababa na siya sa 200 million. Nasa 199 million something na siya. Okay. So, habang tumatagal, habang dumadami yung miner, habang maraming mga lumalaking community, mas kumukonti yung supply dahil marami ang nababurn na token. Kaya nagkakaroon ng pagtaas ng value ni token. Okay? So, yung mga partner natin, syempre, yun si Nivex, yung ating selling exchanger, PubChain, yung ating blockchain, PubX, ito yung institution company kung saan nangakapital sa mga crypto project na mayroong magandang potential. At yung Punkverse natin, no? Actually, mayroong something na upcoming kay Punkverse, no? Ito yung offline na NFT na pwede kang maglaro dyan, okay? At pwede kang mag-purchase ng kanilang mga NFT toy na mayroon ding na pwede ka kumita ng pop. Okay? So, ganyan siya. At yung ating pop social, yung ating Web3 social app. So, ang mga ito,
Isa parating na, yung iba dyan, isa parating sa market, yung tool ng BTB at ng PubCube at yung ating Pub Socials na Web3 social app at yung Punkverse na papasok na sa stock market. So yung mga paparating at may mga paparating sa atin, sa ating community. And right now, sa event natin, may event tayo sa October 25. Ngayong Saturday na pa ito sa Haidilao, Robinson Mall, Ortigas, 2 p.m. yan. And meron tayong Luma Protocol Launch Ceremony sa November 8. Alam ko 3 days to 5 days ito gaganapin. So, ngayon November 8 na yan, 2025, mag-start sa November 8 sa Hong Kong ito. Once ikaw ay maging B2, ikaw ay qualified ng makapunta, no, sa event na to. Ikaw ay pwede na makapunta roon. At sagutan ng company yung mga hotel, pagkain at iba pang mga meron doon. Hindi lang nila sagot yung flight kasi ikaw talaga yung gagastos sa flight mo, sa back and forth mo at lahat na sila na yun. Okay, so yun yung mga event natin. So kung ako sa inyo, mag-join ka na ngayon. Let's hold and mind Luma token together. Okay? So